UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Balita ngayong tanghaling tapat ng Biyernes. Damage assessment sa mga lugar na matinding sinalanta ng bagyong Lawin. Sinimulan na ng pamahalaan, relief goods, ipamamahagi na rin sa libu-libong biktima ng kalamidad. Kabiguan ng telecommunications companies na magpadala ng disaster alert bago manalasa ang bagyong Lawin, paimbestigahan sa Senado. Isang top US diplomat bibisita sa bansa ngayong linggo upang linawin ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagputol sa ugnayan pang-militar at pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng Amerika. Pangulong Duterte bibisita sa Japan sa susunod na linggo at ang pagpapalakas sa ugnayan pangkalakalan, sentro ng pagdalaw ni Pangulong Duterte. NHA Builders pipiliting masungkit ang unang panalo kontra sa HOR Solon sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round sa darating na linggo. At mga overseas Filipino worker nakiisa sa blood donation campaign ng Members Church of God International at Red Cross Blood Center sa Japan. Magandang tanghali, nagdeklara na ng state of calamity ang Cagayan dahil sa lawak ng pinsalang idinulot sa probinsya ng Bagyong Lawin. Mula sa Cagayan Provincial Capital, may report si Grace Doctolero live. Go ahead, Grace. Naimbangkal daw floor alas 11 ng umaga nang magtiklala si Governor Manuel Mampa ng lalawigan ng Cagayan matapos manalasa ang super typhoon. Babalikan po natin ang mahalagang ulat na yan ni Grace Doctolero. Samantala, pinahintulutan na ng Department of Transportation and Communication ang lahat ng uri ng sasakyan na makabiyahe papasok at palabas ng Cordillera Region na isinara dahil sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Samantala, balik normal na ang supply ng kuryente sa Baguio City at nagbukas na rin ang mga business establishment sa syudad. Mula sa Baguio City, may report si Joshua Antonio live. Go ahead, Joshua. Magandang tanghali, Flora. Maganda na lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Benguet, particular dito sa Baguio City. Pinahintulutan na rin ng Department of Transportation Cordillera ang mga public utility van at bus na bumiyahe papasok at palabas ng reyon. Bukas na rin ang Cannon Road sa mga motorista dahil naalis na ng DPWH sa mga natumbang puno at lupang humarang sa daan dahil sa landslide. Nagbukas na rin ang mga establishmento sa Baguio City matapos bumalik ang supply ng kuryente kaninang umaga. Ang tourist destination na Burnham Park ay nalinis na rin sa mga basura na dulot ng Super Typhoon Lawin kaya maaari ng pasyalan ng mga turista. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang clearing operation sa iba't ibang lugar sa Cordillera. Floor, iniulat na rin ng RDRRMC Cordillera Operation Center na 8 na ang naitatalan na sawi dahil sa landslide dito sa reyon at isa naman ang nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog sa bahagi ng Ifugao. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Flor. Joshua Antonio nagulat mula sa Baguio City. Samantala, nanawagan sa pamahalaan ng libu-libong pamilya sa Isabela na naapektuhan ng Bagyong Lawin ng tulong pangkabuhayan at pagpapagawa sa kanilang nawasak na mga bahay. Narito ang report ni Grace Doctolero. Ang Northern Isabela ang pinaka-naapektuhan ng Super Typhoon Lawin. Sa tala ng PDRRMC sa coastal areas,
umabot sa 4,286 individual o katumbas ng 1,391 na pamilya ang inilikas sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Lawin. 1,377 na pamilya o 6,190 individual ang naitala sa Southern Isabela, habang 1,945 na individual o katumbas ng 1,208 na pamilya sa Northern Isabela. Hinihiling namin sa mahal na Pangulo na bigyan kami naman ng konting tulong na lahat ng mga bahay na nasira, ganun, sa mga pagkain. Natatakot kami sa signal ng verify nga baka light material kasi baka ma-wash out. Kaya napilitan na kami pumunta rito para sa kaligtasan namin. Samantalang marami rin ang natumbang mga punong kahoy at nawasak na mga tahanan sa pagtama ng bagyo. Kabilang ang munting tahanan ni Mang Nelson Fajardo, ang tinangay ng malakas na hangin. Sa kabila ng dami ng ugat at laki ng punong ito, pero hindi pa rin niya kinaya ang lakas na taglay na hangin ni Super Typhoon Lawin. Nung dito na siya nanggaling, wala, inangat na yung aming tinitiran. Kasi lakas ng hangin, natatanggal din yung mga yero. Sa ngayon ay patuloy ang assessment ng PDRRMC Isabela sa pinsalang iniwan ng Bagyong Lawin sa lalawigan, habang nagsasagawa na rin ng relief operations ang DSWD sa mga residente na nasa evacuation centers. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Isabela Province. At balikan natin ang ulat ni Grace Doctolero pa rin mula sa Cagayan Provincial Capital hinggil sa pagdideklara ng state of calamity sa Cagayan dahil sa lawak ng pinsalang idinulot sa probinsya ng Bagyong Lawin. Yes, Grace? Yes, magandang tanghali. Alas 11 ng umaga nang magdeklara si Governor Manuel Mampa ng lalawigan ng Cagayan matapos manalasa ang Super Typhoon Lawin. Ayon kay Governor Mampa, 5,822 bahay ang nawasak at nasira. Ang inisyal na naitalang damages sa mga bahay sa kanilang lalawigan na maaaring madagdagan pa ang bilang nito. 535 ang totally damaged habang 5,287 ang naitalang partially damaged. 25 bayan ang naitalang naapektuhan, katumbas ito ng 148 na barangay. Ayon pa sa ama ng lalawigan, 8,078 na pamilya o katumbas ng 37,611 na individual ang inilikas sa mga evacuation centers sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, 3 ang kinumpirma ng gobernador na casualties sa lalawigan, kabilang na dito ang isang teacher na taga-bayan ng Igig na si Shirley Bakay at si Rosita Rumpawa na taga-Bagaw at isang lalaki na taga-Solana na hindi pa nakuha ang identification nito. Samantala, kaninang alas 11 naman ng umaga ay dumating si Vice President Robredo dito sa Cagayan Provincial Capital upang personal na makita ang kalagayan ng ating mga kababayang Cagayanos. Yan muna ang update mula dito sa Tuguegarao. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nag-uulat mula sa Cagayan Provincial Capital. At sa Ilocos Norte naman, ina-assess na ng pamahalaan ang pinsalang idinulot sa probinsya ng Super Typhoon na si Lawin. May report si Mirasol Abogadil. Dumating na sa Ilocos Norte ang mahigit 5,000 karagdagang relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ipamamahagi ito sa libo-libong kababayan natin sa lalawigan na naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Lawin. We can say na kailangan din namin kasi for how many days that it's been raining hard at saka yung mga iba, lalo na ng ating mga fisher folks, hindi na po sila pumapalaot. Kabilang ang Ilocos, La Union at Cagayan sa matinding binayo ng pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. Matapos ang pananalasa ng bagyo, unti-unti nang nagsisibalikan sa kani-kanilang tahanan ang mga lumikas. Si Mang Cesar na isang mangingisda na problema kung paano makababalik sa paghahanap buhay dahil nasira ng bagyo ang kaniyang bangka. Pag wala ng bagyo, pagawa namin pagawa namin sir, wala kami. Nahirakan.
Samantala, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang clearing operation kabilang na ang pag-aalis sa mga nagbagsakang puno sa daan. Nagsasagawa na rin ito ng assessment sa kabuoang pinsalang iniwan ng bagyo sa lalawigan. Ang Super Typhoon Lawi na may international name na Haima ang pang-12 bagyo na tumama sa bansa ngayong taon. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Tumaas ang presyo ng gulay sa mga pamilihan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Lawin sa Northern Luzon. Mula sa Balintawak, Quezon City, may report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Waila, halos dumoble ang presyo ngayon ng ilang mga gulay matapos nga na tumama sa bansa ang dalawang malalakas na bagyo. Ito ang bagyong Karen at Super Typhoon Lawin. Partikular na nga sa Northern Luzon na pangunahing lugar na pinag-aangkatan ng gulay. Sa pag-ikot nga natin sa ilang mga pamilihan dito sa Quezon City, itong sa Balintawak at Nepac Umart, nakita nga natin na malaki ang itinaas ng presyo ng mga gulay habang nananatili namang stable ang presyo ng karne, manok at isda. Ang mga gulay gaya ng repolyo, sayote, Baguio beans, talong, ampalaya at cauliflower, nasa 15 to 25 pesos ang itinaas ng presyo kada kilo. Umaabot naman sa 40 to 50 pesos ang itinaas ng presyo carrots at patatas matapos nga ang nagdaang bagyo. Nagtaas rin ang presyo ng kalamansi, ang dating 15 pesos bawat kilo, ngayon ay nasa 30 pesos na. Samantalang nananatili ring stable o walang paggalaw sa presyo ng sibuyas na nasa 68 pesos ang kada kilo, 130 pesos sa bawang at nasa 50 pesos naman ang bawat kilo ng luya. Ayon nga sa ilang mga tindera, sa ngayon ay nahihirapan sila na makapag-angkat ng gulay dahil sa sobrang mahal ng presyo at kakaunti nga ang supply na kanilang nakukuha. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin naman nila sa kanilang mga customer ang namimili kahit pa medyo mataas ang presyo ng mga bilihin. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, mula sa Balintawak. Nais pa imbestigahan sa Senado ang umano'y pagkabigo ng telecommunications companies na magbigay ng disaster alerts kaugnay ng bagyong Lawin na nakasaad sa Free Mobile Disaster Act. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Naghain nga ng resolusyon si Senator Grace Poe sa Senado na naglalayong ipaimbestiga ang mga nakita niyang paglabag sa Free Mobile Disaster Alert Act. Ito ay matapos mapag-alaman ng Senadora na hindi pala nakapagpadala ng disaster text alerts ang telecommunication companies bago na namanasa ang Super Typhoon Lawin sa Northern Luzon ito lamang linggo. Aniya na wala ng saysay ang naipasa ng Kongreso na batas na naglalayo sana magbigay ng importante impormasyon sa publiko para sila ay makapaghanda sa oras ng sakuna. Sa ilalim ng implementing rules and regulations na naturang batas, kailangan magpadala ng regular emergency alerts ang mobile phone service providers alinsunod sa mga paalala at impormasyon mula sa Pag-asa, NDRRMC at iba pang concerned agencies. Ayon kay Senator Poe, ang mga paglabag sa batas ay dapat mai-report na sa National Telecommunications Commission o NTC. Binanggit ng Senadora na maaring pagbayarin ng danyos mula 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos at ipakulong hanggang 6 na buwan ang taong mapapatunayang lumabag sa naturang batas. Kung korporasyon naman ay maaaring pagbayarin ng fine na hanggang 10 milyong piso at pwedeng i-revoke ang franchise at permits at mga lisensya na na-issue na NTC sa naturang kumpanya. Waila? Maraming salamat sa Joyce Balancio mula sa Pasay City. Susunod, US diplomat bibisita sa bansa ngayong linggo. Pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagputol sa ugnayang militar at pang-ekonomiya ng Pilipinas at Amerika, lilinawin. Ipinatupad na police operational procedure sa marahas na dispersal sa US Embassy rally. Nakitaan ng paglabag ng PNP. Mga katutubo na nasugatan sa dispersal, mag-aay ng reklamo sa Commission on Human Rights. At nasa 100 illegal dump site ipasasara ng Office of the Ombudsman simula sa susunod na taon. Normal na muli ang bilateral at diplomatic relations ng Pilipinas at China matapos ang pulong ni President Rodrigo Duterte sa kanyang Chinese counterpart kahapon sa Beijing. Samantala, bilang bahagi ng reforma sa foreign policy,
ng kanyang administrasyon, sinabi ni Duterte na pinuputol na niya ang military at economic ties ng bansa sa Amerika. Narito ang report ni Dulce Alarcon. Balik normal ang bilateral relation at diplomatic ties ng Pilipinas at China matapos ang pagpupulong ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping dito sa Beijing. Kahapon, matapos ang pagpupulong ng dalawang head of state ay nilagdaan ng mga ito ang bilateral agreements na may kaugnayan sa investment, trade, technology, infrastructure, financing, agricultural at maritime cooperation. Nagkasundo na rin ang dalawang bansa na maibalik ang bilateral dialogue at negotiation kaugnay sa territorial dispute sa South China Sea. Sa paglakas ng ugnayan ng Pilipinas at China, tila lalo namang lumabo ang Philippine-US relations. Ito ay matapos ang ginawang pahayag ni Pangulong Duterte kagabi sa isang business forum sa China na dinaluhan din ng Chinese Vice Premier Zhang Gaoli. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Both in military, not maybe social because the Philippines, both in military but economics also. Matatanda ang ilang ulit ng sinabi ng Pangulo ang planong pagbabago sa kanyang foreign policy at paghiwalay sa Estados Unidos kung saan matagal na umanong nakadepende ang Pilipinas. Samantala muli ring binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati ang balak nitong pakikipag-alyansa sa bansang Russia. America has lost me. And will I realign myself in your ideological flow, and maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world: China, Philippines, and Russia. It's the only way. Ngayon ang huling araw ng state visit ng Pangulong Duterte dito sa Beijing, kung saan inaasahan na makikipagpulong ang Pangulo sa Bank of China bago tumulak pa uwi ng Davao. Dulce Alarcon, UNTV News and Rescue, Beijing, China. At kaugnay ng balita ni Dulce Alarcon, hiniling ng US sa Pilipinas na linawin kung ano ang ibig sabihin ng pahayag ni Pangulong Duterte sa ikatlong araw ng pagbisita nito sa China na separation from the United States both in military and economics. Narito ang report ni Jun Suryao. Wala pang natatanggap ang Estados Unidos na opisyal na request mula sa Pilipinas upang baguhin ang estado ng US-Philippines cooperation. Hindi rin nila maliwanag kung ano ang implikasyon ng pahayag ni Pangulong Duterte kagabi kaugnay sa umunoy pagputol nito sa military at economic ties sa Estados Unidos. Kaya naman hihingi umano ang Washington DC ng paliwanag tungkol dito. Obviously we're aware of this rhetoric, of course, and we still hold that it is inexplicably at odds with the very close relationship that we have with the Filipino people, as well as the government there on many different levels, not just from a security perspective. We are going to be seeking an explanation of exactly what the president meant when he talked about separation from the U.S. It's not clear to us exactly what that means in all its ramifications. Nakatakdang dumating sa Pilipinas bukas si U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell upang alamin ang mga nakapaloob sa naging pahayag ni Pangulong Duterte. Tatagal ang kanyang pagbisita hanggang sa October 25. Sa kabila nito, muli namang binigyan diin ng Estados Unidos na pinahalaga nito ang alyansa sa Pilipinas na nakabatay sa 70 taong kasaysayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa sa White House, welcome development ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Beijing at Manila. Jun Suryao, UNTV News and Rescue, Philippines. Matapos ang pagbisita sa China, magtutungo naman si Pangulong Duterte sa Japan sa susunod na linggo sa layuning mapalakas pang lalo ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng ekonomiya. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Matapos ang state visit sa mga bansang Brunei at China ngayong linggo,
Tutulak naman pa Japan para sa isang official visit mula October 25 hanggang 27 si Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng pagbisita ni Pangulong Duterte na paigtingin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan. Haharapin din ni Pangulong Duterte ang Filipino community doon at Japanese top business leaders. May nakatakda ring summit meeting ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe at isa ring dinner ang inyanda para sa kanya. Bago umuwi ng bansa, may state call visit si Pangulong Duterte kay Japanese Emperor Akihito. Nagbigay ng katiyakan ng Japanese government na mananatili ang strategic partnership nito sa Pilipinas. Handa rin ng pamunuan ng pamahalaan ng Japan na pakinggan si Pangulong Duterte hinggil sa pagbabago nito sa foreign policy at ang pinaigting na anti-drug war sa Pilipinas. Flor? Rosa Ricos, nagulat mula sa Malacanang. Sa iba pang balita, ipinahayag ni PNP Deputy Chief for Operations Director Benjamin Magalong na hindi ipinatupad ng mga pulis ang maximum tolerance sa pagbuwag sa mga radiyista sa harap ng US Embassy noong Martes. Kita-kita naman namin na talagang walang sapat na dahilan para gawin nung driver yon. Wala ring sapat na dahilan para saktan yung isang ralista na nagmamaneho ng sasakyan. These are the things na talagang tinitingnan namin at tinututan namin ng pansin. We will be conducting a very, very exhaustive and very objective investigation. Kaugnay nito, inilipat na sa National Capital Region Police Office ang 9 na opisyal ng Manila Police District na sangkot sa nasabing insidente. Kabilang sa mga nirelieve ay ang Overall Supervisor at Deputy District Director for Operations na si Police Senior Superintendent Marcelo Pedroso, ang driver ng police mobile car na si PO3 Franklin Co na nakita sa video na sumagasa sa mga radiyista. Samantala, magsasampa naman ng reklamo ang mga katutubong nasaktan sa marahas na dispersal ng Manila Police sa mga radiyista sa harap ng US Embassy. Narito ang report ni Grace Castle. Emosyonal si Pia habang kinukwento ang kanyang sinapit sa rally ng mga katutubo at ng iba pang mga militante sa harapan ng United States Embassy. Nabali ang kanyang buto sa kanang binti matapos masagasaan ng rumaragasang police mobile. Doon sa pangatlong pag-atras niya, doon na po tinamaan yung aking paa. Nagulungan na po yun ng gulong. Sa hita rin ang tama ng 14 anyos na lumad matapos siyang hampasin ng kahoy ng mga pulis. Maliban sa kanya, may 16 pang malubhang nasaktan sa insidente. Ayon kay Pia, nais lamang nilang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pamamalagi ng mga sundalong Amerikano sa bansa. Nakakaranas kami ng disruption sa aming kabuhayan sa tuwing nandyan ang balikatan. US exercises ng mga tropa ng PANO. Bunsod ng pangyayari, magsasampa ng reklamo ang grupo sa Commission on Human Rights at Office of the Ombudsman laban sa mga pulis na nanakit sa kanila. At the very least, Colonel Pedroso, Franklin Co at iba pang mga kapulisan, violation ng BP 880, tapos sa revised penal code, attempted murder. Iimbestigahan naman ang Commission on Human Rights ang punot dulo ng pangyayari upang makapagbigay ng rekomendasyon sa mga kasong maaaring isampa sa mga pulis. We have to look whether the use of force was necessary and was to the extent required, and if it was proportionate to the provocation given to the policemen on the ground. Sa Kamara, nag-file ng resolution ng Makabayan Block upang imbestigahan ang naturang insidente. Kailangan masampahan sila ng administrative and criminal charges at the maximum ay matanggal sa posisyon itong mga opisyal na ito. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang mga balita, ipinasasara na ng Ombudsman ang mga illegal dump sites sa bansa simula sa susunod na taon. Narito ang report ni Monok Song. Nasa 100 illegal dump sites sa bansa ang nais pang maipasara ng Office of the Ombudsman bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act 9003. Bukod dito, sinimulan na rin nila ang investigasyon sa ilang local government officials na nagbigay ng permiso upang makapag-operate ang mga ito. We will see a sustained investigation of mayors, vice mayors, Sangguniang Bayan members, environmental protection officers, and there will definitely be sanctions
that will be imposed by the Office of the Ombudsman, as well as indictments filed in court. Sir, Sa ngayon ay nasa 29 na open dump site sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Aklan, Iloilo, Cebu, Samar at Leyte ang naipasara na ng Ombudsman. At bago matapos ang taong 2016, mahigit 50 illegal dump sites pa ang nakatakdaring ipasara. Tiniyak naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na magiging patas sila sa pagpatupad ng batas. The Environmental Ombudsman is keen on prosecuting cases that involve whether big or small fishes. Bukod sa pagpapasara sa mga illegal dump sites ay uumpisahan na rin ng Environmental Ombudsman ang investigasyon at crackdown sa mga illegal mining at illegal logging activities. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Inihayag ng Technical Education and Skills Development Authority o kaya TESDA ang mga accomplishments nito sa unang 100 araw sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa San Juan City, may report si Grace Cousin live. Yes, Grace. Lakay sa unang 100 araw ng TESDA sa ilalim ng Duterte administration, tinutukan nito ang barangay-based scholarship kung saan mahigit 70,000 mga residente sa 614 na barangay sa buong NCR ang nabigyan nila ng pagkakataong sumailalim sa iba't ibang training pangkabuhayan. Nagsagawa rin sila ng iba't ibang training sa mga sumukong drug dependence at ang drug prevention awareness training. Maliban dito, tinuruan din nila ng dressmaking, hairdressing, soap making at iba pa ang mga babaeng nasa Correctional Institute for Women. Inatasan na rin sila ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng livelihood training sa mga sundalong nasugatan na hindi na makakabalik pa sa serbisyo. Nitong nakaraang buwan, inilunsad din ng TESDA ang online at walk-in scholarship application. Target ngayon ng TESDA sa mga susunod na buwan at taon na mapabilis at mapapadali ang kanilang pagbibigay ng scholarship sa mga nais kumuha nito. Lakay. Maraming salamat, Grace Cousin. Nag-uulat mula sa San Juan City. At sinulad kahapon ng Interagency Council for Traffic o IACT ang Traffic Management Seminar sa mahigit 100 civilian volunteer sa Quezon City. Narito ang report ni Joan Nano. Aminado ang Interagency Council for Traffic o IACT na kulang ang kanilang mga tauhan para sa pagsasaayos ng trapiko sa buong Metro Manila. Bunsod nito, nakikipag-ugnayan na ang grupo sa mga local government official upang humingi ng tulong sa pagmamando ng traffic sa ilang secondary road gaya ng Mabuhay Lanes. Mahigit 100 civilian volunteer mula sa Quezon City ang sumailalim sa traffic management seminar ng IACT sa pakikipagtulungan ng Task Force Daloy Trapiko na binubuo ng grupo ng mga motor and bicycle rider. Normal yung sinasabi natin, reklamo tayo ng reklamo dahil ma-traffic, then tumulong na lang tayo. Kaya we formed this task force ito primarily para dun sa mga kakulangan, na fill up yung kakulangan ng mga enforcers ng IACT. Sa oras na makumpleto ang seminar, susuriin ng mga volunteer upang matukoy kung maaari na silang ma-deploy. Bagaman walang inaasahang sweldo, nahikayat ang mga volunteer na sumali sa proyekto sa layuning masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic. Tulong na rin para maibsan ang trapiko sa nasasakupan po natin, lalo na itong Quezon City. Sa sitwasyon natin ngayon, sobra talagang traffic. At ang alam ko, nire-required na rin kami ng city na tumulong sa traffic. So ito na yung best time para malaman natin kung ano yung mga traffic rules and regulation. Nais ng Task Force Daloy Trapiko na magsilbi silang halimbawa hindi lamang dito sa Quezon City kundi maging sa iba pang mga lokal na pamahalaan at makahikayat ng mas marami pang mga volunteer na makakatulong sa pagmamando ng trapiko lalo't papalapit na ang holiday season. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinapayo naman ng mga eksperto ang pagtatanim sa bakuran ng gulay, lalo na sa panahong nakararanas ang bansa ng sunod-sunod na bagyo na pumipinsala sa sektor ng agrikultura. Narito ang report ni Brian Evangelista.
Formal na nagtapos sa libreng pag-aaral ng urban farming ang may 75 kababayan natin mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ay itong farm school natin, ito ay talagang tinayo natin para turuan yung mga taga-NCR, National Capital Region, at saka mga taga-Region 4A, Southern Luzon, nang sa ganon ay ma-improve ang agriculture sa mga lugar na ito. Sa isang school farm, itinuro sa kanila ang pag-aayos sa bukid at lupa at paggawa ng tamang pag-aagusa ng tubig upang matiyak ang pagtubo ng mga gulay. Ang kagandahan kahit sa panahon ng bagyo, meron kang maaasahang makakain kung matulong kang magtanim ng kagaya nito, upo, na kung tawagin ay salakot. Yun yan, bukod sa tinuruan sila magtanim, ano yung mga ways para makapag-harvest sila during the rainy season. Kasi may mga varieties naman talaga na tolerant, not necessarily resistant during or pwedeng itanim during the rainy season, but with a combination ng cultural practices, ng cultural management, is pwedeng maka-harvest. Sa loob ng 3 buwan, natutunan ng mga estudyante ang buong cycle ng pagtatanim mula pagbibinhi hanggang sa pag-ani kahit tag-ulan na. As in talagang very productive po yung talagang natutunan namin, at usually nga po sa bahay po namin kahit po sa mga 1.5 o kaya po sa mga pasong maliliit, kahit sa mga lata, 1.5 po, pwede po ihang nyo po yun, pwede po yan. Sa wastong kaalaman at dekalidad ng mga binhi, kapansin-pansin na mas malago ang mga bunga ng inaning mga upo, ampalaya, pipino, patola at variety ng mais. Matapos ng 12 linggo nilang pag-aaral ng urban farming, narito ngayon sila sa graduation day, inaani nila ang kanilang itinanim. Sa mga gustong matuto ng libreng pagsasanay, bukas ito sa publiko mula buwan ng Pebrero hanggang buwan ng Oktubre. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Bacoor, Cavite. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima! Kalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Inyawad daring kamag-anak daring inmate king Davao City Jail adinan dalang kapahintulatan na magdalang pamanganapong gamit pang personal hygiene king kilob na ning kulungan. Ining report ng Janice Inhente. Sugod atong Marso, hugot nang ginabawal sa pamunuan sa Davao City Jail ang pagdala og mga pagkaon sa sulod sa prisuhan. Kini human madakpan ang tulo ka mga inmates sa City Jail nga nagpapat session. Apil sa mga ginabawal nga ihatag ang canned goods, kape, shampoo, tambal ug uban pang mga grocery products. Tungod kay pwede kuno kini mabutangan og mga illegal na droga. Usa kini sa mga pamaagi aron malikayan ang posible nga pagsulod sa mga illegal na droga o bisag unsang klaseng kontrabando sa mga preso. Apan milabay ang pipila ka mga buwan, mihangyo ang mga paryente sa mga preso nga tugtan na sila nga magdala og mga pagkaon ug uban pang personal hygiene products. Gamay ra, kanon ra og sudan. Mao ra jud ako. Mao ra man ang akong ikuan ng katulang kape, ibalik na lang unta tong kape, sabon kay mao ra man ang gihanyo gud nila gud sa piniriso. Dapat unta makasulod lang itong mga kape o unsa ba diya, basta wala lang, basta shampoo, sabon, basta wala lang manumalya. Apan dili pabor ni ini ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 11 ug aduna kunoy ginaandam nga pagkaon para sa mga preso katulo sa usa ka adlaw. Samtang labot pa sa hugot na pagpatuman sa pagsulod sa mga prohibited items, gilimitahan sab ang pagdawat og bisita. So kung maiwasan ning daghan kay na pagsulod, mas mapaayo ang pag-search sa ato ang mga searchers, mas mapadali ang proseso, mas gwapo ato ang rehab programs na ma-implementar sa BJMP. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Kaya rin na ning mahigit meto nga dekada, pasibayo yang dumalan king rehabilitasyon ning Zamboanga City Hall na kilalang makasaysayang landmarking buong Mindanao. Ining report ng Dante Amento. Año 1905 o el tiempo del colonización del mga Americano con el Pilipinas cuando ya construye el Palacio Municipal de Zamboanga.
y del año 2004 pa ya punibahon na rehabilitasyon. Por eso, después ya pasa el más de un década, otra vez ay compone y hace bonito con Na plano de rehabilitación del gobierno de Ciudad de Zamboanga ay hace durable con el edificio para hindi enseguida quebranta na tiempo de calamidad o maskin de human-induced violence como el ataque del mga rebelde o mal elemento. Directing 3 offices, el City Engineer's Office, el City Planning Development Office, and our office, CDRMO, to work on the rehabilitation plan for the City Hall building. Así kita con gane el esfuerzo y así gane con que habla kita disaster resilient. Acerca con ya principia sigon del pasado mes el consultación na diferente agencia con el ay hacer rehabilitación. Last September 7, we met initially with several stakeholders, several offices were invited, particularly the Police, Bureau of Fire, Zamzelca, Water District, City Engineer, CGSO. El Palacio Municipal de Zamboanga, conocido histórico marca, hindi lang na probinsya kon hindi na entero Mindanao y solo archipelago. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Ibalik kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, NHA Builders pipiliting masungkit ang kauna-unahang panalo laban sa House of Representatives Solon sa elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Mga eksperto nagpulong kaugnay na pagbuo ng roadmap para sa regional action kontra Zika virus at iba pang mosquito-borne diseases. At mga kasambahay nating OFW sa Japan, nakiisa sa blood donation campaign ng MCGI at Red Cross Blood Center. Sisikapin ng NHA Builders na makapasok sa win column sa pagkikipagsagupan nito sa House of Representatives o HOR Solon sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Estética. Porsigido ang NHA Builders na makasama sa winning circle sa nalalapit nilang sagupaan ng HOR Solons sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo alas 5:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang Season 4 fourth placer NHA Builders ay hindi pa nakakatikim ng panalo matapos ang dalawang sunod na laban kontra two-time champion Judiciary Magis noong September 18 at sa three-time runner-up PNP Responders noong September 28. Nasa must-win situation na ang Builders upang mabuhay ang pag-asa na makaabante sa second round eliminations. Kinakailangan ring manalo ng Builders sa GSIS Furies sa October 30, DOJ Justice Booster sa November 13 at sa BOC Transformers sa darating na November 20. Eto si Gamboa. Pasa kay Adriano. Nasa gitna. Bilyones drives. Ganda naman ang... Samantala, pipilitin namang makabawi ng HOR Solons matapos ang makapigil hiningang buzzer beater na pagkatalo sa BOC Transformers noong October 9 sa score na 93-92. Pangungunahan ng Solons ng apat na dating professional basketball player na sina Kiko Adriano, Arnold Gamboa, Eric Rodriguez at Ege Bilyones. Tumikada ng 45 points, 8 rito ay mula sa 3-point area si Bilyones sa huli nilang laban kontra BOC. Una rito ay magtutuo sa first game ang MMDA Black Wolves at ang Senate Defenders alas 2 ng hapon. Susundan naman ito ng mainit na bakbakan ng Malacanang Kamao at BFA Firefighters alas 3:30 ng hapon. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
New Yorkers were outraged on businessman Donald Trump's non-committal in accepting the U.S. presidential election results. Sonny Cos reports. New Yorkers were shocked on a statement that Republican nominee Donald Trump said over the last debate yesterday, saying that he will not necessarily accept the result of the U.S. election on November 8. Trump said, when the debate moderator asked him about the country's pride of peaceful transition of power after election, that he will look at it at the time and that he will keep you in suspense. I was shocked, but yet I sort of expected it from him. He's a bit of a sore loser. So if it doesn't go Trump's way, then it's there's something rigged, to use his term. She was blaming her for everything, and it wasn't like political, it was more personal, which I think is not a good way to be a presidential candidate. He was very, childish. Outrage came after the debate from both Democrats and Republican politicians over the stunning declaration of Trump that punctuated his weeks of claiming that the election is rigged against him. Trump's unprecedented refusal to accept results on November 8 threatens to cast doubt on the legitimacy of the electoral process. In a rally over at Ohio, a day after the third presidential debate, Trump stated in his speech that he promised and pledged to all his voters and supporters that he will totally accept the results of the election if he wins. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, New York. Meanwhile, Italian Prime Minister Matteo Renzi is in the United States for an official state visit to thank President Obama on his assistance to Italy. James Bontuyan has the news. United States President Barack Obama is confident that the city of Mosul will be liberated from ISIS by Iraqi forces. In a joint news conference with Italian Prime Minister Matteo Renzi, Obama said that he is confident that Iraqi military would finally defeat ISIS occupying Mosul. Obama also thanked Italy for its efforts to back the U.S. fight against ISIS and the support it has given together with Saudi Arabia in trying to put pressure on the finances of the terror group. On the other hand, Renzi also thanked Obama for its staunch support on Italy's own fight of economic and political changes. America per lo straordinario supporto nella battaglia che l'Italia sta facendo nel nostro paese e a livello europeo per affermare un paradigma di crescita e non soltanto di austerity. Renzi is one of Europe's outspoken leaders to support Obama's trade deal campaign between the U.S. and Europe. As a sign of his continued support to the U.S. and its president, Italy's prime minister has announced to join NATO's military exercises in Eastern Europe, further angering Russia. He is also the first European leader to openly endorse Hillary Clinton for president. Renzi and his wife are in the United States for the official state visit. He is the last leader to be hosted by the Obamas in a state dinner in the White House before President Obama's term ends. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. In other news, delegates from 30 countries in the Americas attended the opening of a regional meeting to combat the Zika virus and other diseases in Havana on Thursday. This aims to share experiences and agree on a roadmap to take regional action against the virus. The two-day conference brings together ministers, experts, and authorities to discuss issues focusing on the Zika virus, other airborne viruses, and mosquito-borne diseases such as dengue and chikungunya. Participating countries include Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador, and the United States. The meeting will conclude on Friday with the announcement of a roadmap in response to the emergency in research and development for the confrontation of Zika and other airborne viruses. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. At sa ating serbisyong kasambahay, nakibahagi sa blood donation campaign ng Members Church of God International sa Japan
ang ilang overseas Filipino workers doon. Narito ang report ni Danny Tixon. Buong pusong sinuportahan ng ating mga kababayang OFW sa Tokyo, Japan ang blood donation campaign na idinao sa bansa. Patid natin na mahalaga pagdodonate ng dugo dahil sa dami ng pasyente na nangangailangan nito araw-araw upang maitawid sila sa kanilang mga karamdaman. Kaya naman hindi pinalagpas ng ating mga kababayang OFW ang bloodletting campaign dito sa Tokyo sa pangunguna ng Kamanggagawa Foundation at ng Members Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. 日本赤十字社では毎日献血バスを日本全国に配車をして皆様に献血のご協力をいただいております。 Umabot sa 40 bags ng dugo ang na-donate ng ating mga kababayang OFW. Gusto kong makatulong, saka gusto ko rin po na maganda yung sa katawan maganda para mag-circulate yung dugo mo, mapalitan yung dati mong dugo. Mabuti ito sa ating katawan, at the same time, nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa. Napakasaya palang mag-donate ng dugo, lalo na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin or sa mga tao na nangangailangan ng dugo. Ang Japan ay isa sa mga pinaka-apektadong bansa pagdating sa natural disasters gaya ng tsunami, typhoon, earthquakes at volcanic eruptions. Kaya naman ang Japanese Red Cross Society ay palaging nakahanda sa pagtulong sa oras ng sakuna. Tinatayang nasa 1.2 milyong katao ang natutulungan ng Japanese Red Cross taon-taon at hinihikayat din nila ang lahat na mag-donate ng dugo dahil na rin sa mga health benefits na naidudulot nito sa ating katawan, gaya ng mababawasan ng risk ng stroke, cancers at marirenew ang ating mga blood cells. Wala man akong pera, pero at dito sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo, nakatulong po ako sa aking kapwa. At natulungan ko na rin po yung sarili ko. Isang mabuting bagay muli ang ipinagkaloob ng ating mga kababayang OFW kasama ang Kamanggagawa Foundation sa pagdodonate ng dugo upang makatulong sa ating kapwa-tao na nangangailangan. Danny Tixon para sa Servisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!